Nako, heto na po mga kababayan. Good news ito. Nag-iyakan na sila. Nako. SP Cayetano, Sinuplex, Erwin Tulfo, Tito Soto natakot, nag-walkout na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtatrending na mga balita dito po sa social media. At eto nga po mga kababayan, no? Eto pong si General Orlando De Leon. Ayan mga kababayan, sabi niya po dito sa kanyang pahayag, nung pinasok ng NBI ang Senado, yung 11 nag-run out. Ayan, nag-run out mga kababayan kasi nagtakbuhan sila, nag-uwian mga kababayan. Alright, ngayong hindi nila makuha ang gusto nila, yung 11 nag-walk out. Ayan, nag-walk out. At ito pa ang matindi, kailan naman kaya sila mag-roll out? Ayan mga kababayan, no? Abangan po natin yan. Pero mas maganda sana kung hindi na sila gumapang palabas. Sipain na lang sila palabas mga kababayan. I-kick out na lang sila palabas. Payag ba kayo dyan mga karibin natin na itong 11 ito ay i-kick out na sa Senado? Kasi mga bastos po mga kababayan, no? Hindi lang nila nakuha ang kanilang gusto. Nagsita likuran at bigla na lang pong nag-walk out. Hindi nila kinaya. Mayroon naman silang opportunity to debate mga kababayan, ba? To debate and to prove that this majority are wrong. Pero hindi, mga kababayan, kailangan namin mag-walk out dahil hindi kami sang-ayon sa mga ginagawa nila. Ganun pala yun mga kababayan. Paano pala kung impeachment na ito? At mga senator judges na kayo, di ba? Magwo-walk out din ba kayo kung sakasakaling hindi ninyo makuha yung gusto nyong ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Nagtatanong lang pong mga kababayan kasi ngayon pa nga lang, hindi pa impeachment ay nagwo-walk out ng mga hinayupak mga karubin natin. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Biana Liharde, minority na sila pero feeling majority pa rin. Correct. The demons walk out because God's people attack. Ayan, yung majority pala ang God's people. Ang sabi po ni Susan. Thank you Susan sa sinasabi mo yan. Napakaganda po, no? Mga demons daw yung mga nag-walk out at yung mga God's people yung nasa nag-a-atake mga karibin natin. May kasabihan, sabi po dito, may kasabihan kasi si Tota Sen ang tumakbo ng malalim, kung matinik ay matalim, kaya nag-walk out lang sila. Ayun. 13 minus 4, plundered minus 1, obstruction. Oo nga no? Kasi ngayon mga kaubayan, ito pong sinasabi ni Joseph, no? Teka lang, i-highlight natin to. Yan ito pong sinasabi niyang 13 minus 4, mga kaubayan. Teka lang Yan yung sinasabi niyang 13 minus 4. Kasi 4 plundered, no? Kasi yung apat kinakasuhan po ng plunder, mga kaubayan. Tapos, yung isa naman, mga kaubayan, kinakasuhan ng obstruction of justice dahil sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa. At yan po ay walang iba kundi si Senator Robin Padilla, mga kaubayan, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At syempre, bago po natin i-play yung video mga kababayan, si Ping Lacson. Sabi niya po dito ni Ping Lacson, Ping, ibinida ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng pag-atras. Sabi po ni Ping Lacson, ipinakita namin kung paano makakuha ng tagumpay sa pamamagitan ng pag-atras. Maaaring mas marami sila sa bilang pero nasa amin ang panig ng rules. Ito Ping Lacson, para mapatunayan mong nasa panig ninyo ang rules. If you really believe, no, na yung pinaglalaban ninyo ay tama, kailangan harapin ninyo yan Hindi kayo pwedeng umatras kasi nasa tama kayo kahit bali-balik ta rin pa man ng majority. Yung sinasabi mong rules na yan, kung talagang panig sa inyo ang pagdedesisyon, I mean, kung you believe, no, na itong rules na ito ay talagang
yung pinaninindigan ninyo talaga. Di ba? Hindi kayo aatras eh. Alam mo ba sa pag-atras mo, ang nakikita po ng taong bayan, kayo po ay mga incompetent, no? Incompetent kayo in terms of debate, knowledge. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, ano yun, walang background sa batas. Walang legal background, di ba? Sabi po ni Senator Rodante Marcoleta. At yun po ang nakikita namin sa inyo. Dahil hindi ninyo napatunayan, di ba? Hindi po nila napatunayan na tama yung kanilang paninindigan. Kaya sa taong bayan, olats kayo. Di ba? Wala kayo. Wala kayong yagballs para ipaglaban, di ba? Bakit yung minority? Kung nung minority po, sila, yung majority ngayon, nung minority po sila, ipinaglaban nila. Hindi po sila umaatras dahil tama ang kanilang paninindigan. Kayo, wala kayong tamang paninindigan. Yun pong nakikita ko ha. Pero ito po ang nakikita ng taong bayan. Sabi po ni Zani. Lacson resign. Dating pulis ngayon bahag ang buntot. Bakit kamo ay dahilan? Dahil katapusan na anang maliligayang araw niya kung magpapatuloy ang investigasyon ng flood control at maleta. Issue, kasama niya siya sa nakinabang kaya it's failure sa kanya na hindi niya mailabas ang tunay na mastermind. Maybe, di ba? Abnoy, sabi ni sabi po ni Fidel, abnoy daw si Lacson. Incompetent and immature, correct. That's the perfect description, mga kababayan. Incompetent and immature. Tapos, wala pang legal background. Olat sa inyo, mga kamote. Ayan, mga kamote daw kayo. Pinky ka talaga, talunan. Yan, mga kababayan. Marami pong nagko-comment na talagang hindi po tama yung ginawa nila. And it doesn't symbolize victory, no? Kasi sabi po dito ni Lacson, tagumpay daw eh. Parang this is a triumph para sa kanila, victory. Pero para sa atin, hindi po yan senyales ng tagumpay. Kung di senyales po yan ng kaduwagan. Mga duwag kayong lahat. Hindi nyo hinarap yung debate, di ba? Bakit? Durog na durog kayo eh. Durog na durog kayo kay Marcoleta. Di ba? Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto kasi ang gustong-gusto nila. Eto, pakinggan nyo to. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law. Wala ho Ulitin lang natin ha, saglit. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law. Yan ang gustong-gusto nila. To bend the law, bend the rules, no? Everything, no? Just to please the people. Nako. Mga ogag talaga. Kung sino pa nagsasabi na bend the law, ngayon naninindigan na sa mga rules. Di ba? Nakakatawa itong mga tulpo na ito. Itong magkapatid na tulpo, kakaway, nakakatawa to, no? Dati kasi tapang-tapang. Sabagay, sabi po ng ating mga kabayan, pang ano lang to, pang pamilya serye po sila, no? Kung saan sila magte-trending, makikilala. Doon po sila magaling eh. Yung expertise nila, no? Doon po sa mga nag-aaway na pamilya, gano'n, di ba? Ang sinasabi ng ating mga kabayan. Alright, pero bago po natin i-play yung video mga kabayan, meron lang pong isi-share sa inyo. Importante lang po ito, pagbigyan nyo na po ako mga kabayan. Kasi ito pong balita, no? Paliwanag sa impeachment process, gustong iparating hanggang sa barangay at classrooms, no? Pero ang nakikita ko po dito mga kabayan, gusto lang nilang mang-recruit ng ating mga kabataan. Kasi ito mga NPA po ito, mga kaliwa po ang gumagawa ng hakbang na ito. Ito pakinggan nyo, parang niloloko tayo dito eh. House Prosecution Panel planong dalhin sa mga barangay at classroom ang pagpapaliwanag hinggil sa impeachment process. Haji Camino, ibrigada mo. Nilinaw ni House Trial Spokesperson Rene Luisco na educational ang isinusulong na communication
Ay, kaya naman pala. Kasi si Rinico pala, Kabataan Party List, mga kababayan. Kaya naman pala. effort ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, nais ng prosecution team na maipaunawa sa mamamayan ang impeachment process para mabatid kung ano ang disinformation. Nais Wag na po natin tapusin, mga kababayan, kasi si Rinico, di ba? Dadalhin sa classroom, doon daw pag-usapan. Nayupak na yan. Napakarami pong gagawin ng mga kabataan, napakarami pong gagawin ng ating mga kababayan just to survive every single day. Dahil sa mahal ng mga bilihin ngayon, mga kababayan, sa kanila mo pa ano yan? Ibibigay mo pa sa kanila yung problemang yan, di ba? Alam niyo, isa lang pong nakikita ko dito. Gusto po nilang mang-recruit ng mga bata, di ba? Dalhin sa kabundukan at gawing mga armado, di ba? That's what nakikita ko dito. Kasi bakit naman sa classroom pa, usapin po ng ano ito serious matter po ito, mga kababayan. Di ba? Dadalhin mo pa doon sa kabataan. Ano ba itong Kabataan Party List, no? Asikasuhin mo na lang yung mga kabataan. Pauwiin mo na anong pauwiin? Yung mga nasa kabundukan, no? Ingatan nyo naman. Alright? Anyway, gusto ko lang pong i-share yan, mga kababayan, kasi kakaiba po yung kanilang mga tirada, no? Yung mga kanilang mga personal interest talagang gustong-gusto nilang mangyari. Anyway, ito na po yung mga kababayan yung video. Pasok ka. My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? Paano pala kung sabihin, yes, that is the reason why. Pati na rin, saklaw na rin si Senator Bato dyan para makaboto sila. Di ba? Bakit? Masabihin mo, bakit ganun, Mr. Chair? Di ba? Makasalanan naman po sila. Anong makasalanan? Yan ang ginagawa. Yan po yung panaka-advance move, action ng majority. Dahil alam nyo naman po ngayon, tingnan nyo yung mga yung mga majority senators, kinakasuhan, kaso dito, kaso doon, di ba? Reklamo dito, reklamo doon. Yan ang panlaban nila Mga senador din naman yan Hindi naman yan mga ordinaryong mga Pilipino na, sige, via Zoom ka na lang. Hindi, mga senador din, kasamahan nyo yan di ba? Ano naman kung yan po ang rason? Diba? Hindi ba sila pwedeng bumoto? Dahil, for example lang, nakakulong sila, hindi sila pwedeng bumoto? Yun ang tanong natin dito kay Erwin Tulfo. Hindi porket nakakulong na yung tao, ay hindi na sila pwedeng bumoto. Hindi na sila pwedeng, hindi na sila pwedeng makilahok sa mga pagdidesisyon nyo dyan sa Senado. Diba? Nasa konstitusyon ba yan? Kasi kung nasa konstitusyonan, bakit pinayagan noon si De Lima na makapag-participate, mga kababayan? Tapos ngayon hindi pwede. Bakit? Dahil sa ini-impeach ninyo ay kalaban ninyo? Ay, grabe naman. That is my question, Madam Madam President. Chair, the gentleman is out of order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So Madam Chair, I move that we divide the House. Wala na. Nagsiuwian na po yung mga minority, mga karibin natin. Ang babastos talaga.
i-divide pa yung host, nagsiuwian na. Grabe, no? Voting will be done via Viva Voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. That is a higher precedence, Madam President. So I only see the Minority Leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn, motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not debating. It's not We're not debatable. debating. Parliamentary minority. inquiry, Madam to adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum. Yes. Yes, Madam. President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call. Madam President, when Motion they, to- when motion they to readily adjourn and willingly walk out. Takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President, sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking side, 5 p.m. Monday. and we will adjourn session. Parliamentary reason. Go ahead. be given the right to Madam speak. I am the President, movant kanina pa po here. ako nakatayo dito I at need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Redante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Risa Ontivero. Thank you, and Madam Senator President. Erwin Problema natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin to, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. Yung Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Madam President, Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontivero. salamat Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary,
Sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Na-initiate na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ko sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po Hindi sinasabi, po tama yun. Section Sasabihin yung 130. kasama niya Pwede po ay ba? walang Question is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan? batas. Listening to the two senators, and as I mentioned kanina na wag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's kumbaga sa libro, iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Then we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules as proposed by Senator Marcoleta. The objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? Hayaan na natin, parang lasing si Erwin Tulfo, no? Paulit-ulit lang natin inaano tayo, piniplay si Erwin Tulfo, no? Anyway, bakit daw nagmamadali? Okay. Pero sinagot niya rin, siya rin ang sumagot di ba? Sabi niya, dahil ba sa may makukulong sa inyo? O gaya nga po ng sabi ko kanina, ano ngayon kung yun nga ang rason? Di ba? Kung yun nga ang rason, dapat natin pag-usapan, bakit kayo umalis? Dahil talo kayo sa pagdidebate, Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.